Meron pong lumabas na bagong survey result ang SWS, Social Weather Station. Si Professor Manhit ay meron paliwanag dito kasi umabot na ng 50% ng mga Pilipino pabor na ituloy at litisin ang dating Pangulong Duterte ng ICC. September, we thought of asking it. And this is the result we got. This was as of end of September. And we just received Ayan o. this result over the weekend. So we felt like sharing this. Ilan ang tutol, Dindo? Ang Dindo total Manhit. ay limited lang to 32. So when you say only 7, basically 7 out of 10 Filipinos might like the president not to be made accountable kasi 3 out of 10 lang ang tutol talaga. So yung 2 out of 10, anong kanilang pakiramdam? Ay, ano lang talaga yan, may Undecided? Are they undecided? Or, no, undecided is simply 15. Yung sa disagree, nandiyan lang yung strongly disagree is actually 22% only. So ayan o, maliit. So ito po yung figures na lumabas eh. Okay? Doon sa survey, result na ito ng SWS na ginawa po ito noong September 24. O di ba last month lang? Ito po yun. 50% ay pabor na litisin si dating Pangulong Duterte dyan nga po sa kanyang mga kaso, crime against humanity sa International Criminal Court. 32% lang ang ayaw. So maliit. Okay? Ang lumalabas dito sa Visayas, 54% pabor. Sa Mindanao, medyo kakaunti kasi alam natin taga Mindanao, pero mataas pa rin yun, 39%. Sa National Capital Region, Metro Manila, 53%. So, 3 out of 10, or ibig sabihin sa 10 Pilipino, 3 lang yung tumututol. Pag pinagsama-sama mo yung percentage. At ang kabuuan nga, 50%. Kasi yung iba undecided, yung iba, alam mo na, walang pakialam. Pero dito sa kanilang total result ay 50%. Kalahati ng mga Pilipino ay pabor sa paglilitis, panagutin ang dating Pangulo. Wow. At 32% lang yung ayaw, so kakaunti yun. Kasi yung ibang percentage nga ay undecided kung ano man. Yan ang lumalabas. Bago po ito. So, kung yung mga gunita, nung isang araw lang nilabas ng ICC ang pagbasura sa interim release o pansamantalang paglaya na hiniling ng kampo ni Duterte. Kasi nga, hindi na justify kung sila'y pagkakatiwalaan o hindi na pag pinalaya ay magbabago or ito ba'y hindi tatakas sa kung ano man. So, hindi ho pinagbigyan. So, tama-tama ito. Makakarating sa ICC itong result na ito na 50% pa lang Pilipino, 50% ng mga Pilipino ay pumapabor sa paglilitis at papanagutin ang dating Pangulo. Siyempre, negative itong balitang ito sa mga DDS, pero wala tayong magagawa. Huwag kayong magagalit sa akin. Binabalita lang natin ang figures. Ang SWS, ang nagpapaliwanag dito ay si Professor Dindo Manhit. Yan po yung siya pong nagpapaliwanag. Okay? So, wala tayong magagawa doon. Yun ay pulso ng mamamayan. Yan po yung tugon ng mamamayan nationwide. Si Professor Dindo Manhit. Manhit ang apelyido. Okay? So, ayun. Yan ay wala tayong magagawa. Yan ho ang nilalaman ng survey. So, ibig sabihin ito, hindi nagkamali ang ICC sa kailang desisyon na huwag payagang pansamantalang makalaya. At kailangan, kung ganyan, ang pulso ng taong bayan, ay dapat talaga ay magkaroon na ng paglilitis sa lalong madaling panahon para mabigyan na ng hustisya ang mga biktima, mabigyan din ng karapatan si Duterte na kanyang may pagtanggol ang kanyang sarili. Kasi yan po yung purpose ng trial. Due process. Kaya dapat itong kampo ng mga Duterte at ang kanyang mga abogado ay pag-aralan nilang mabuti at magpakagaling sila. Paano i-depensa ang kaso? Paano i-counter yung kaso? Yan ang kailangan. Hindi yung gimmick, hindi yung drama. Puro kayo drama. Tuloy yung mga rally nyo, drama nyo. Yan pa yung ginamit kaya hindi nakalabas si Duterte. Yan ang ginamit na argumento na basihan ng ICC. So tama na, sobra na. Mag-focus na kayo sa ebidensya na kayo'y walang kasalanan. Mag-focus kayo sa mga testigo kung meron kayong testigo.
para ho hindi makalaboso ang dating Pangulo. Kasi pagka ho nagkaroon na ng actual trial at hindi nyo ipagtanggol si Duterte ng kanyang mga abogado, abay talagang kalaboso yan. Ay kamakailan lang merong mataas na opisyalis ng military sa Africa. Ang desisyon ng ICC ay guilty. Ang kaso ay ganon din, crime against humanity. So masamang pangitain yan. Mas matindi po yung nangyari sa atin sa Tokhang operation during Duterte administration kumpara dun sa galaw ng military sa Africa. Mas matindi ito sa atin. Ano nangyari? At yun po ang parehas yung kaso, crime against humanity. Pero yung black na Afrikanang yan, Afrikano, ay sinabihang guilty, kaya kulong. Ayan po. Hindi kayo tinatakot. On record yan. I-research nyo. Nandun ako sa website yan ng ICC kung sino-sino ho ang kanilang mga pinatawa ng guilty. Dahil nga ho sa crime against humanity, paglabag sa karapatang pantao. Ayan. Samantala, magandang balita naman po ito. Maagang natapos ng Kongreso under new speaker na si Faustino D. III. Ang national budget for 2026 approve na po sa Kongreso. Nagkaroon na po ng desisyon. Pagkatapos ng mahaba-habang oras, debate sa public hearing at debate sa plenaryo, sa wakas na aproban din po ang proposed budget. Sana wala nang insertion. Kasi yung insertion doon mangyayari sa BICAM. Yun ang ating bantayan. Sa plenaryo, walang singitan. Doon po nagkakaroon ng singitan sa BICAM. At sana mawala na rin po yung small committee na doon ho nangyayari ang insertion. So sa Kongreso, tapos na ho sa plenaryo. So nasa Senado na yan, papunta na ng Senado. Ang Senado na ho ang magiging busy. Sana matapos ng Senado ito bago kung hindi matapos ngayong October, after ng undas, kasi magre-recess sila. Pagpasok ng November, matapos na ito para ho pagdating ng December, BICAM na. Bicameral Conference Committee, kasi lagi pong may BICAM sa budget proposal kasi magkaiba lagi ang version ng Kongreso at Senado. Lalo-lalo na ho yung controversial na budget ng Office of the Vice President kasi ibinalik ng Kongreso. Nagdesisyon, majority ng mga congressman nagdesisyon na gawin na lang 733 million ang budget sa halip na 900 or 800 plus ibinaba po sa motion ni Congressman mamamayang liberal Laila de Lima na inapproban po ng majority ng mga congressman. So sa Kongreso, 733 million lang ang budget ng Office of the Vice President for next year 2026. Pero sa Senado, ang inaprobang budget sa Committee on Finance ay mahigit na 900 million. So, ang laki ng diferensya. More or less 200 million. So, yun ang sinasabi kong magkaibang version ng Kongreso at Senado. Yan ang tatalakayin sa BICAM pagdating ng December. Abangan natin. May kulay politika yan. Ang congressman ayaw bigyan ng malaking pera kasi ininsulto ang mga congressman nitong pangalawang Pangulo. Sa Senado naman, karamihan ay sip-sip sa pangalawang Pangulo, kaya tinaasan ng budget. Ganun lang Ay naku, saan tayo maniniwala? Grabe kayo.